Nakurik-kurik si ate ba? Yung Inday Astrid yung Disney Princess sa umaga, sa hapon manugsag-a, sang turagsoy. Kasi yung kanyang damit may mga putik, may lupa, basa yung kanyang sapatos, tsaka nakakurukos na yung kanyang pantalon. Ay, importante kay malipayon siya dun sa iyang school. O pagkatapos ko ng sundo kay Astrid, nagpunta na kami dito kay may trabaho ngayon si ate, traffic enforcer na siya. So, hello mga tita and tito. So, for today's video, si ate nag-crossing volunteer. So, last year pa lang, nakafile na yung name niya. And then, after a year, ito na yung day na for the whole week, volunteer si ate. So, start today hanggang sa Friday, yun yung gagawin niya. For like maybe 15 to 20 minutes lang, tita. No, yun yung kanilang gagawin dyan. So, ngayon, si ate ang taga-pito, tsaka siya ang taga-command ng kanyang mga trabahante dyan. Tsaka kuno bukas, siya naman daw maghawak nitong yung stop sign, lollipop, no? Kasi dito sa area na yan, wala yan kaming traffic lights dito. So, ito talaga yung mga tawiran ng mga bata dito kasi palibutan siya ng schools. High school, kinder, yung sa prep, tapos yung sa elementary, ganyan. So, during pick-up hours, yun yung talaga ang pinasuper kabisi dito, tita. So, kailangan talaga may mag-guide dyan. May mga traffic volunteers para at least maging smooth yung flow ng traffic ba, yung mga sasakyan. Kasi not just only for, tita, mga sasakyan ng mga parents, no? Kundi yung mga big buses na din. Kasi dito sa amin, tita, yung mga bata, like for example, yung out of town na, yung papunta na mga farms, mga ganyan, may yellow bus man dito. Andito ang yellow bus. Ay, joke lang. So, yung mga malalaking bus na yan, tita, may kanya-kanya yan silang mga ruta. Halimbawa, yan yung mga places na out of town na. Like, for example, going to the farm. Ganyan, tita. Kasi, di ba, medyo mga malayo dito. Yung mga panimalay dito sa amin, medyo malayo-layo. So, like, for example, nung sinabi sa akin ni Kumaring before na yung mga anak niya daw, nagasakay ng bus every morning. Oh, di ba, bongga? Oh, na-remember ko nung kabataan namin na kaya siguro lumalaki yung mga bagtak-bagtak ko, yung mga muscles ko sa legs kasi sa kababaklay ko everyday. Imaginein mo ilang kilometro ginabaktas namin. Tapos ang baon namin, dus noon. At least man lang mapamili kami ng tubig. Minsan kung di malasin pa, why pagani kaming baon. Ay, buenas talaga si ate ko ngayon. Uy, at least man lang na experience ni ate ang buhay na hindi na experience si nanay niya. O, di ba? O, ngayon traffic enforcer na siya. Ewan ko lang kung magkano nakolekta niya na pera dito. Ay, joke lang, joke lang. Okay. So, hindi na kami naglabang ni Ashred, no? Antayin na lang natin si ate dito na magbalik sa kabilang dalan kasi doon kami nagpark sa likod ng kanilang kinder. Oh. Tapos, malayo pa lang si ate ang smile niya. Ibang-iba talaga. Feeling successful talaga ang araw niya. Sabi niya sa akin, Ma'am, are you proud of me? Sabi ko, very proud. Nagalukso-lukso nga ako kanina. Kanino man tong mga sapatos dito ngayon yung naboy sa kurinti. So ngayon nandito na tayo sa bahay ni Lola and it's about time na mag-harvest na tayo ng 1 hektarya naming passion fruit. Umuwi pa lang ngayon si Lola after few months na nasa hospital, no? Kasi i-check na nila yung bahay kung suitable pa ba sa kanya, kung kaya pa ba niya mag-isa, ganyan-ganyan. O together with her therapist or ganyan, whatever. And then first time namin nagkain ng tinaniman namin na passion fruit. Sobrang saya ni Lola, ready na siya mag-uwi. Excited na siya. Busy kami ngayong araw, mula ng umaga, paghatid namin sa mga bata, hanggang gabi na kami nakauwi ng bahay. Kasi dito nga kami lagi sa bahay ni Lola. Tsaka ging tiklop na namin yung aming hacienda. Ay, yung aming mansion ba? Bigat-bigat man ang buli ng kuloy. Ewan ko, basta magkasama kami ni Uncle, sige lang kami nang gagakahakan dito. So, medyo malaki ang problema namin ngayon, kaya parang nalubat yung camper, tita. Ayaw na umandar ng bigatlan nga motor. So, instead na remote natin yan siya pababa. Ay, kinmano-mano ni Uncle gumamit siya ng maraming muscles niya. Tagaktak ang mga pawis ni Uncle. Pero best exercise na din, at least natiklop ba. So, dumating na yung gabi, ihatid na namin si Lola pabalik doon, tita. Pero nagpabili na kami dito sa bahay kasi gabi na nga para makapagluto na ko. Imagine niyo, tita, ang kinain namin kanina, bacon at saka itlog buong araw. Na-survive ko naman. Kaya ngayon bawi-bawi yung binigay ni Kumaring sa akin na isda. Humigop kami ng mga bata So on the way pa lang si daddy pa uwi. Bahala ka na dyan. Sabi ko magkain na kami dad. Kinang luluspad na kami sa gutom.